nag-aantay na siya ng mga guests niya. Oh my God, Maggie. You're pregnant. Why are you crying? Di ba may boyfriend ka naman? Maggie, are you there? Please don't tell Mommy, promise. I won't. Carmela, nag-practice ba si Maggie? Ba't nagkakamali siya ng sayaw? Maggie! Baka nalipasan ng gutom. Hindi pa siya kumakain eh. Hindi nalipasan ng gutom si Maggie kaya siya hinintay, Uncle. What do you mean? Buntis si Maggie at tinakbuhan siya ni Brent. Nakakahiya! Buong buhay ko, inalagaan ko pangalang Monte Claro. Kaya hindi ako papayag na sirain ng isang alpo katulad niya pangalan ko! Get out, Maggie! Gusto ko pagising ko. Ayoko na kitang makita sa bahay na to. Huwag niyo na akong isipin si Maggie. You still have me, Uncle. Hindi ko hahayaan na mawala yung pinaghirapan niyo ni Papa. Nasa amin siya. Gusto niya ba siyang dalawin? Don't worry. Hindi ko sasabihin kay Uncle. Papipiliin kita, Carmela. Si Maggie o ako? Ikaw, Sanan. Maggie! Daisy! Ang mama! Wala na si Ninang. Natunugan niya atang papunta siya rito. Kaya dinala agad ni Ninong si Ninang. Anak ka rin, Nina. Yan ang ipinangalan niya. Ikikwento niya kay Aunt Carmela. Sigurado ako matutuwa yan. Boss, kahit ano pong gawin niyo, legal na anak pa rin ni Big Boss, si Maggie. Kaya nga dapat mawala na silang dalawa. Si Maggie at ang anak. Gusto mo bang ma-promote ulit, Rodel? Of course, Boss Ruth. Kaya nga lahat ng iniuutos niyo, sinusunod ko. Well, get rid of Maggie and her daughter. Pero, Boss, hindi mo naman ako killer. Okay. I can pay somebody to do that for me. Pero ikaw, hanggang dyan na lang posisyon mo. Hindi ka aangat sa kumpanya namin. So tell me, Rodel, what's your decision? Okay. Okay. Congratulations. I will double your salary. What do you mean wala si Maggie rito? Sir, wala po talagang Maggie rito. Dinala ko siya rito minsan. Nandito siya. Ah, opo, natatandaan ko po. Pero hindi po Maggie ang pangalan niya. Sa bagay, marami pong nagpupunta rito na pinapalitan talaga ang mga pangalan dahil nahihiya sila sa pamilya nila. O kaya nga, nasaan na nga si Maggie? Bigla na lang ho siyang umalis isang araw, hindi ho namin alam. Saan siya nagpunta? Hindi mo ba tinanong? Hindi ho namin alam kung saan siya nagpunta at wala naman po siyang nakakausap. Saan mo klaseng lugar to? Bigla na lang nawawala yung tao? Sir, ginagawa ho namin to ng libre. Kanlungan ho ito ng mga buntis na babae na walang mapuntahan. Pero hindi ho ito kulungan. Pwede ho silang umalis kahit anong oras. Oh my God! Abel, saan nagpunta si Maggie? Ate Carmela, huwag na ho kayong umiyak. Ano? Pati apo ko nawawala. Kasama raw sila ni Maggie. Yes, but where are they? Saan sila nagpunta? Sa ngayon, Auntie, hindi pa rin namin alam kung nasan sila. Abel, please. Gawan mo ng paraan. Hanapin mo si Maggie. Pati yung anak niya. Auntie, I already hired a private investigator. Don't worry. O sige. Andiyan na si Sanan. Ayoko malaman niyang nag-uusap tayong dalawa eh. Abel, please promise me ha. Huwag kang titigil hanggat hindi mo nakikita si Maggie at ang apo ko ha. Sige ho. Sige na. Sige, bye-bye. Carmela. Hi. Pagod na ako. I'll just take a shower. Okay. Good work, Rodel. Thank you, boss. Masaya rin ako sa ating pumirmang Yakahuma Properties. I'm not talking about that, you fool. Ang tinutukoy ko ay sina Maggie at ang anak niya. Narinig ko si Abel kagabi, nag-report siya kay Auntie Carmela. Sabi niya, wala na daw sina Maggie. Boss Ruth, wala naman akong kinalaman dun eh. Nung nagpunta po ako ng Safe Haven, wala na si Maggie at ang anak niya. What? Nakahinga nga po ako ng malamig eh. Kasi hindi naman ako killer. Kung ganun, nasa sina Maggie?
pala si Maggie? Ba't kaya ka makatingin sa akin? Of course, Maggie's my cousin. Kaya, concerned ako sa kanya. Maglolokohan pa ba tayo? Eh di ba ikaw yung dahilan kung bakit siya nabisto niyang concernan? Kaya nga siya napalayas, di ba? Bakit? Kung hindi ko ba sinabi, hindi ba siya mabibisto? Lalaki rin naman ang tiyan niya, di ba? Malalaman rin naman nila. Okay. Sige. Pinagsisisihan ko na yung nangyari. Naawa rin naman ako kay Maggie. After all, lumaki ako na pinsan ang turing ko sa kanya kahit ampun lang siya. So tell me, I'm curious. No, I'm concerned about Maggie. Well, if you must know, Maggie and her daughter are missing. What? Yeah, pero nag-hire na ako ng detective para hanapin sila. That's good. Balitaan mo na lang ako kapag nakita na sila. Ikaw ba si Peter Calzado? Ang investigator na hinar ng asawa ko para hanapin si Maggie Monteclaro? Ako nga ho. Magkano binabayad sa'yo ng asawa ko? Bakit ho? Dodoblehin ko. No. Titriplihin ko. Para ano? Para mapabilis ang paghahanap sa pinapahanap ninyo? Hindi. Para hindi na mahanap ang pinapahanap ng asawa ko. Abel, ano nang balita? Nahanap na ba si Maggie? Hindi pa eh. I can't believe it. Parang bula na naglaho si Maggie at ang anak niya. Baka naman kasi ayaw lang talaga magpakita ni Maggie. 15 years, Abel. Dalagitan na sigurado ang anak ni Maggie. Well, that is kung buhay pa siya or sila. What do you mean? Well, I mean, kaya siguro hindi natin sila makita. Baka patay na sila. Abel, don't say that. Huwag naman sana. I know, I'm sorry, pero hindi mawala na sa isip ko na posibleng ganun yung nangyari. Uncle Abel, mga what time kaya nandito si Carla? Tsaka, saan ba siya nagpunta? Well, ang sabi niya, may bibili lang daw siya. So baka... Oh, yun na pala eh. Hi, Dad! Oh, matagalan ka. Now I know. Ayan, dahil mo kasi pinamili. Hi, Carla. Hi, Briggs. Do you want mocha frap? Sure. Tara. And I commend all the hard work everyone has exerted to make sure that the past 15 years of my stewardship of Monteclaro conglomerates is a success. And I expect the same dedication from you for the next 15 years. Congratulations, Boss Ruth. What a marvelous speech. Thank you. Congratulations. 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 Thank you. Congratulations. Thank you. Congrats, Ma.
Thank you for the marvelous speech, Aldrin. Well, I may have provided the words, but it's the way you said them. Look at all these, Iho. Lahat ng ito, ikaw ang mamamahala balang araw. Kaya nga, I'm studying very, very hard para naman di ko kayo mabigo. Dapat lang, Iho. Dahil simula nung umalis ang lolo mo, ako na ang namahala sa mga negosyo natin. At hindi ako papayag na mawala sa atin ito. Cheers! Cheers. Okay, Auntie, ipapasundo ko kayo kagad sa airport. It would be nice to see you again. Yes. Oh, sige, bye. Ruth, good news. Uuwi na si Auntie Carmela at si Uncle Cernan. That's great. It's been 2 years since you last visited them sa States, eh. Akala ko ba hindi na sila uuwi? Inatake sa puso si Uncle Cernan last year. So gusto niya magpagaling dito. Tsaka, napatawad niyo na si Maggie. So gusto niyo makita si Maggie tsaka yung anak niya. Hindi ako papayag na makita nila si Maggie at ibigay sa kanya ang kumpanya na pinaghirapan ko na silver platter. But Mom, Lolo has all the rights para ipamana kahit kanino niya gusto ang kumpanya. How can you say that? Hindi mo ba nakita kung paano ko pinagtrabahuhan ng mga kumpanya natin? At ikaw, anong mangyayari sa'yo? Sa inyo ni Carla. Bakit ka papayag na makuha sa atin yun? But Mom... No buts, Aldrin. Atin ang kumpanya. Atin lang. At walang makakaagaw nun sa atin. Ate Carmela! Wow! Hi! Welcome home. You look good, as always. Thank you. Uncle Fernando. Carla. Lolo, welcome back po. Ruth, may balita ka ba kay Maggie? Wala po, Uncle. Yung anak ni Maggie, yung apo namin, ano pangalan nun? Ana Karenina. Ana Karenina. Gusto ko silang makasama. Don't worry, Uncle. Gagawin ko lahat para mahanap sila. Kailangan, Abel. Gusto kong ipamana sa kanilang lahat ang kayamanan ko. Well, I'm sure mahahanap niyo naman sila. Pero sa ngayon, let's go inside. Nagpahanda ako ng masarap na lunch. Oh, good. Ito na, Lola. Oh, Berta, ikaw na ba yan? Welcome home. Opo. Hanap yung bago mo, Ako. Sa'yo. Naku, Ma'am. Welcome back. Kamusta na nanay mo? Okay naman po siya. Good. Naku, Ma'am. Sige, salamat ha. Abel? Ano sabi ng detective? Auntie, Ha? Uncle, Come on. Tell us, Abel. Ano? Tell us. wala na daw si Maggie. Patay na daw siya. Oh my God! Oh my God! Nakita daw ni Peter yung pangalan niya doon sa manifesto ng lumubog na barko. Oh no! Oh, baby ko! Anak ko! Oh, anak ko!
Kasalanan ko lahat to. Kung pinatawad ko lang sana siya, kung hindi ko siya itinakwil, hindi mangyayari ito. Hindi siya mamamatay. Abel, yung anak ni Maggie, yung aming apo, ano balita? Kay Ana Karenina. Wala pa raw balita sa kanya eh. You tell the detective to look for Ana Karenina. At gawin niya ang lahat, hindi siya titigil hanggang di niya nakikita ang aming apo. Carmela. Bakit hindi mo pa sinama sa kamatayan yung anak ni Maggie? Siyempre, ibang usapan na yon. Peter, nagiging ganit ka! Of course. Ang sabi ni Abel, handa raw magbayad si Mr. Monteclaro ng kahit magkano, makita lang niya ang apo niya. Ikaw ba, handa kang magbayad ng kahit magkano, wag lang makita ang hinahanap nila? Okay, sige. Katulad ng dating usapan, titriplihin ko kung ano man ang offer nila. Ang tanong, kung papayag ba ako sa triple lang. Bigyan mo ako 5 milyon. Hindi na makikita ng uncle mo ang Ana Karenina na yon. Bakit kita bibigyan ng 5 milyon? Dahil kapag hindi, sasabihin ko sa matanda na binabayaran mo ako, wag lang nilang makita ang dapat nilang makita. Ganun lang kasimple. Malinaw. O paano? May lakad pa ako. Okay na po dito, sir? Ayos na yan, Berta. Salamat. Excuse me po. I miss her so much, Carmela. Nagsisisi ako kung ba't nagawa ko yun sa kanya. Sir Dan, tama na. Auntie, Abel, anong balita tungkol sa apo namin? wala pa rin ang balita eh. Wala bang ibang paraan para makita natin sa Ana Karenina? Bakit ho kasi pinipilit niyo pang hanapin yung Ana Karenina na yan? Eh, may apo naman ho kayo sa amin. Sina Carla at Aldrin. Iha, gusto lang naman namin makasama namin ang apo namin kay Maggie. Ruth, malaki pagkukulang namin kay Maggie, pati na rin sa anak niya. Kaya gusto namin siyang matagpuan para makabawi kami sa kanya. Pero uncle, ang sa akin lang naman ho. Sana ho, tapunan niyo naman kahit konting atensyon yung mga anak ko. Dahil kahit ho Baredo na yung mga apelido nila, Monteclaro pa rin ho ang dugong nananalaytay sa kanila. Sanan, merong katwiran si Ruth. I know. But still, hindi tayo titigil hanggat di natin nakikita ang ating apong si Ana Karenina. I want both of you to exert all efforts para mapalapit kayo sa lolo't lola niyo. Para hindi na nila hanapin yung Ana Karenina na yun. But Mom, I tried. Kaya lang naman kasi, sa tuwing lalapit naman ako kay Lolo at kay Lola, wala naman silang ibang binabanggit kundi ang Ana Karenina na yan. Kung nakakain na ba, kung ano na kaya itsura niya, nakapag-aral ba, blah, blah, blah. Mom, it's so irritating. Sige, Carla. Pairalin mo yung pagiging bratinela mo. Para lalo lumayo sa inyo ang loob ng dalawang matanda. Para mawalan kayo ng mana. Para lahat ng ini-enjoy nyo, katulad ng bahay na to, mawala sa inyo! Don't worry, Mommy. We'll try harder. Not for the pamana or anything, pero gusto ko talaga maging close kila Lolo at Lola eh. That's better, Aldrin.
ikaw, Carl, gayahin mo ang Kuya Aldrin mo. Ginagamit ang utak. Thank you. Lo, sit here. Carla? Ang lola mo. It's okay, Iha. Get your food. What do you want, Lo? Beef briskets? Or ano na lang, fish and veggies para mas okay sa inyo. Sige. How about you, Lola? I'll have the same, Iha. Okay, excuse me. There you go. Berta. Andiyan na po yung taga-TV. Ah, ganun ba? Opo. Tayo na, Carmela. Excuse us. Wait. Anong taga-TV? Abel? Sandali lang. Kami po ay nananawagan kung sino man ang nakakaalam sa kinaroroonan ng aming apo na si Ana Karenina. Sana po ay matulungan niyo kami na makita siya. Hindi po namin alam ang kanyang apelyido, pero siya po ay sinilang ng aming anak na si Maggie or Margarita Monteclaro sa Safe Haven. Kung sino man po sa inyo ang makakatulong sa amin na makita siya, ay nakahanda kami magbigay ng pabuya na 10 milyong piso. Anong kaguluhan to, ha? Ba't pa daming tao? Sabi po nila, sila daw po yung nawawalang apo nyo, yung Ana Karenina. Ha? Sino? Ako si Ana Karenina. Anong ikaw? Ako kaya? Ako! Ito! Hindi ka Ana Karenina! Ako! Anong ikaw? Lola! Bakla ka! Lola! Lola! Ako po! Lola! Nasa dyaryo ka. Tingnan mo, Pamilya Monteclaro magbibigay ng 10 milyon para kay Ana Karenina. Eh, Karen, ano nangyayari sa'yo? Mayaman na ako! Hinahanap na ako ng totoo kong pamilya! Mayaman na ako! Nina, I have to tell you something. I'm sorry to say, but you're not my real daughter. Bakit ko naman gugustuhin malaman ang tungkol sa babaeng nagpamigay sa akin, ha? Hindi ka man nanggaling sa akin. Pero anak, ang turing ko sa'yo, anak. Ana, yung nanay mo hinimatay sa palengke. Ano? Bili, tara. Puntahan mo yung pamilya mong mayaman. Yung pabuyang ibibigay nila sa atin, pwede natin gamitin kay Inay. May naghahanap po sa inyo. Sino? Ana Karenina daw po. Ay, kasama ko si Ana Karenina. Ako ang nawawala nilang apo. Sabi mo sa amo mo, nandito ang hinahanap niyang apo. Karen. Ana Karenina. Siya po si Ana Karenina, yung apo niyo ho.